Alam nyo ba, may isang napakatandang misteryo na nakatago sa mga unang pahina pa lang ng kasulatan. Isang palaisip panto na bumalot sa buong kasaysayan ng tao at ang tanong nito ay isang bagay na parang imposible. O simulan na nating alamin to. Ito mismo yung tanong na nasa sentro ng teolohiya for thousands of years. Kasi isipin nyo, kung tayo ay limitado lang sa oras at espasyo, paano natin posibleng makita o kahit maintindihan man lang ang isang persona na umiiral sa lahat ng yun? Parang ang layo, di ba? Okay, so para masagot yan, kailangan muna nating maintindihan kung gaano kalaki yung problema. Bakit nga ba may ganito kalaking pagkahiwalay sa pagitan ng manlilikha at ng kanyang nilikha? Well, ang mismong Biblia na ang nagsasabi niyan, imposible para sa isang tao na direktang makita ang Diyos. May isang malaking parang bangin na naghihiwalay sa atin, isang agwat na hindung-hindi natin kayang tawirin sa sarili nating lakas. At lalo pang pinatibay yan ng sinabi niya kay Moises sa Exodo. Grabe no, sobrang dalisay at makapangyarihan ng Diyos na kahit sinong may hangganan o may kasalanan na makakakita sa Kanya ay hindi talaga kakayanin. Hindi mabuhay. Dito pa lang, kitang-kita na natin yung absolutong pagkakaiba natin sa Kanya. Kaya ang pinakaugat ng lahat ng to ay yung kalikasan natin bilang isang nilikhang nilalang o sa orihinal na salita, pijamul. Anong ibig sabihin yan? Tayo, nakakulong tayo sa oras, samantalang ang Diyos siya ang lumikha ng oras. So paano nga ba natin siya lubusang mauunawaan? Yun yung pinakaproblema. Pero sa gitna ng tila imposibleng sitwasyon na to, may ibinigay na isang clue. Isang napaka-misteryosong propesya na nagbigay ng pag-asa na baka may solusyon. Dito yan sa Genesis. Sa kaunang-unang pagkakataon, nabanggit yang tungkol sa binhi ng babae. Parang foreshadowing to ng isang darating na laban, isang matinding tunggalian, pero may kasama ng pangako ng tagumpay laban sa kasamaan. So, sino ba itong babae na tinutukoy? Ayon sa interpretasyon, hindi ito isang literal na tao. Isa itong simbolo para sa bayan ng Diyos, noon ang Israel, ngayon ang Iglesia. Sa kanila magmumula yung katuparan ng pangako, ang Mesiyas. At dito na tayo papunta sa kasagutan ng buong misteryo. Paano nga ba ipinakilala ng hindi nakikitang Diyos ang kanyang sarili sa paraan na kaya na nating makita at maintindihan? Tingnan nyo tong pagbabago. Sa lumang tipan, ang pagpapakilala ng Diyos ay sabihin na nating indirect, sa pamamagitan ng kanyang pangalan na kumakatawan sa kanyang presensya at kapangyarihan at sa pamamagitan ng mga anghel. Pero pagdating sa bagong tipan, naging radical at napaka-personal. At heto na, ito yung pinaka-resibo, yung tiyak na pahayag ng solusyon. Mismong si Jesus ang nagsabi na kung gusto mong makita ang hindi nakikitang Ama, tingnan mo lang siya. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para tawirin yung bangin. Siya ang naging tulay. So yun pala ang pinaka-core ng lahat. Ang tanging paraan para makilala ng may hangganan, ang walang hangganan, ay kung ang walang hangganan mismo ang magiging may hangganan. Ang hirap isipin, pero yan yung pinakamalalim na konsepto na siyang sentro ng buong paghahayag na to. Ngayon, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Kasi hindi sapat na naging tao lang ang Diyos, may mas malalim na dahilan at layunin kung bakit siya pumarito. At lahat yan natupad sa krus. So yung krus, hindi lang yan tungkol sa isang bagay. Multi-purpose yan kumbaga. Una, ipinakita nito yung sukdulang pag-ibig. Pangalawa, naglagay ito ng isang patas na basehan para sa paghatol. Pangatlo, tinupad nito yung unang propesiya sa Genesis. At pang-apat, sinimulan nito ang paghilom ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. At ito ang patunay na ang pinaka-motivation sa likod ng lahat ng ito ay pag-ibig. Ito yung pinaka-ultimate na pruweba na hindi niya tayo hinintay na maging karapat-dapat. Minahal niya tayo kahit noong tayo'y nasa pinakamasama nating kalagayan. At dahil sa lahat ng nangyaring to, may isang panghuling resulta, isang bagong-bagong paraan kung paano na ngayon hahatulan ang sangkatauhan. Dito nagbago ang lahat. Si Jesus mismo ang naging bagong sukatan. Hindi na ito isang listahan ng mga batas na kailangan mong sundin, kundi isang persona na kailangan mong kilalanin. So bakit siya ang naging pamantayan? Simple lang. Dahil yung hukom, naranasan niya mismo kung paano maging isang nilalang. Ipinakita niya sa buhay niya kung ano yung posible, yung isang buhay ng perpektong pagsunod. Ginawa niyang patas ang paghatol kasi siya mismo dumaan sa proseso.
Kaya naman, ang relasyon at ang tugon natin sa Kanya, yun na ang nagiging batayan ng lahat. At ito na siguro ang pinaka-summary ng lahat. Galing mismo kay Jesus. Siya ang tanging daan pabalik sa Ama dahil siya yung naging tulay na nagugunay sa walang hanggan at sa may hangganan. Kaya, sa pagtatapos ng paliwanag na ito, yung tanong, bumabalik sa bawat isa sa atin. Kung ang persona ni Jesus ang pamantayan, yung perpektong paghahayag ng pag-ibig at katarungan ng Diyos, ang pagpili kung paano tayo tutugon sa Kanya, yun na marahil ang pinakamahalagang desisyon na gagawin natin.